Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, um, napablog ako. Kasi sa totoo lang, mula Monday na maaga akong pumapasok, hanggang Monday, Tuesday, Wednesday, ngayong Wednesday, pangatlong araw na to, dumating ang Department of Health sa aking trabaho at nagkakaroon yung tinatawag na annual survey. So, ganun po kasi dito sa Amerika, pumupunta sila sa mga healthcare facilities at chinecheck nila ang lahat, yung from manggagaling sa Department of Health. So, chinecheck nila yung mga complaint ng mga pasyente, chinecheck nila ang pagkain ng mga pasyente, kung tama ba sa init, kung sinabi ba na dapat puree o dapat chop o dapat basta chinecheck lahat ang kalinisan ng facility, kalinisan ng mga pasyente, chinecheck lahat 'yan. So, ano ba, kung ano ba yung mga documentation namin, chinecheck nila lahat 'yan. Kasi kapag hindi ka pumasa sa annual na state survey ng state, mafa-fine, mamumulta yung facility, depende kung ilan yung mga naging problema na nakita ng mga surveyors na tinatawag. Excuse me. Dito sa Amerika, hindi ka pwedeng magbigay ng kagaya dyan sa Pilipinas na pag chine-check ng mga Department of Labor yung mga businesses, may pakimkim yan para kahit maraming violations, hindi i-report ng mga nag-survey. Dito, hindi pwede yon. Kung ano talaga ang makita ng mga surveyors sa facility, talagang i-report nila yon sa Department of Health. At pag marami silang makitang kamali na naging unsafe ang mga pasyente, pwede nilang isara yung building. So, ang gagawin nila sa mga pasyente, ililipat nila yan sa ibang facility. So, anyway, at kasalukuyan ngayon na nasusurvey ang building ko at bilang Assistant Director of Nursing, ako kasing in charge ng education. So, maraming mga hinihingi na mga in-services ng mga education na ginawa ko. Nung may naging kaso na ganito, ano yung education na ginawa ko, mga ganun-ganon. So, very busy po ako. Actually, kahapon, 16 hours ako sa work. Ngayon, nandun pa rin sila today, Wednesday, bukas ang last day nila, Thursday. So, busy ako. Tapos, maraming mga nag-message sa akin, nagtatag sa akin. Hindi ko talaga ma-check kung ano man ang personal na mga bagay sa aking cellphone kasi nga super busy ako talaga. Tapos, umuwi ako ng maaga today, mga 7:30 ng gabi na siguro ako umuwi. Pero syempre, very late na yun. Pero para maaga pa rin yun. Kumbaga, nung Monday night, na umuwi ako ng 9 o'clock. Nung kahapon, umuwi ako ng 9:30, ganon. Tapos, pumapasok ako ng alas 5 ng madaling araw. So, talagang super busy talaga. But anyway, daming tatag sa akin. Tapos, ang sinishare sa messenger ko, ito yung episode na may aaminin. Tapos ngayon, so umuwi ako ng maaga, pagkatapos kong kumain, dito ngayon, nakahiga na ako dito sa sofa, dito sa harapan ng TV. Tapos pinanood ko yung mga tinag nyo sa akin. Nako, ang mga senior citizen ko. Nako. Oh my gosh! Ito na yung sinasabi ko na ang hirap-hirap talagang basahin kasi pinaghahalo ang regular na vlog at saka teleserye. So ngayon, ang galing ng ginagawa ni Sir Paul kasi ngayon, talagang yung ang nangyayari ngayon, they're keeping the audience attention kasi kagaya nyo, di ba? Hindi nyo, teleserye pa ba to? Totoo na ba to? Tapos, sinabi tuloy oh my God! Sabi ko sa isip ko, iniisip ko yung mga senior citizen na nanonood sa akin. Tsaka yung mga taga-Libya. Hello sa mga taga-Libya dyan. Na, excited tungkol sa Chris Pao na to.
Well, again, sa episode na to, at may mga nakikita na ako na pwede ko lang sabihin na, malapit na yata talaga akong maging ninang. nadadagdagan yung intensity na possibility na ako ay maging ninang na. Oh. So, hopefully, what do you call this? Again, ulitin ko po ha, gusto ko lang i-warning kayo na enjoy the ride. Enjoyin nyo lang po yung panonood nyo ng teleserye. Huwag pong masyadong dinidibdib para kung ano man ang magiging resulta ng teleserye na to, na teleserye lang or mauuwi sa totohanan, ayaw ko na maraming masasaktan. Kaya, the best is to just enjoy the ride, enjoy watching, at saka, basta enjoy nyo lang. Wag nyong pinapangunahan, ganon. At hopefully, magiging maganda ang part 2 ng episode na to na sinabing may aaminin na. Kaya nga yung sabi niya sa huli na, what you call this, yung sinabi niya na hindi na parte ng teleserye ito. Gaya nitong, sabi niya. So, again, we'll see. Again, like I said, mahirap pasahin si Sir Paul. Dahil nga hindi nagbabago yung expression niya, kung ano yung teleserye niya, ganun pa rin siya sa regular vlog. So, basta meron kasing meron kasi si Sir Paul talaga na na yung kanyang mukha, ang kanyang expression is kaya na talagang kontrole ng sarili niya. Pati yung pananalita niya na ang hirap mo talagang alamin kung kinakailangan talaga kilala mo siya para sa ganun, alam mo kung galit na ba ito o hindi, o ano ba talaga yung nasa loob ni Sir Paul. Kasi ganun siya. Gaya ng isang kaibigan ko na galit na, pero sweet pa rin magsalita. Kasi nga, Ilonggo siya. So, galit na, pero sweet pa rin magsalita. Akala mo hindi pa rin nagagalit, pero kung dahil kakilala ko na siya, alam ko kung galit na siya o hindi pa. Nasa pandinig ng iba, akala nila normal lang yun na hindi pa galit. So, ganun kasi si Sir Paul. Mahirap talagang basahin. Kaya, pero na-excite ako para sa inyo, sa mga kinikilig dyan. Remember, sabi ko, hindi ako kinikilig. Anyways, kaya ayan. Nagpapahinga lang ako ng konti and hopefully makatulog ako ng maaga at nag-alarm na naman ako ng 4:00 ng madaling araw. Kinakailangan kasi nandun na ako sa trabaho ng maaga para I make sure na everything is okay. I make sure na yung mga pasyente may mga water cups, may mga petsa yung kanilang mga water cups. Napaka-busisi po ang trabaho ko. Kaya ako'y talagang pagod na pagod. Pero, kagaya nyo, dahil sa panonood ng teleserye, panonood ng Chris Pao na to, yung nakakagaan ng loob. Yung bang, kaya kanina pag uwi ko, talagang pagod na pagod ako. I'm so stressed talaga. Very stressful. Lalo na ngayon na nandun nga sa trabaho ko, ang Department of Health, napaka-stressful talaga, lalo na pag nasa management ka. Pero yun nga, ang silbi ng Chris Pao na to talaga na teleserye is that nakaka-relieve or nakakatulong sa mga stress. Like, lalo na kaya gustong-gusto ng mga taga-ibang bansa kasi yung homesickness nila, what you call this, yung boredom nila, yung pagkalayo nila sa pamilya nila, pagkalayo nila sa ating sa Pilipinas, is ang Chris Pao is nakakatulong. Kaya very good job, Sir Paul. I like it the way you're doing the teleserye. Dahil talagang you're keeping the audience attention. Kinikip ng teleserye nito ang attention ng mga manonood.
lalo na ngayon sa episode na to, pinaghahalo-halo na talaga ang vlog at saka teleserye. So ngayon, nasa atin na alin ba dito ang totoo at teleserye. Kaya yun ang maganda sa ginawa na to ng Pugong Biyahero, no? Na hindi mo alam. Sandali, totoo na ba to? Of course, again, like I said, just enjoy the ride. Enjoy lang po natin. At maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat talaga dahil sa sobrang pagod ko at napanood ko ang Chris Paul na to. Talagang, like, ganon ako ng ganon. Oh my God. Pero, we'll see. Again, hindi pa rin ako magwa 100% na magko-comment tungkol sa kung ano yung nakikita ko. Until now, basta hintayin na lang natin na makarating ako ng Davao. Actually, doon sa likod ko, ang dami-dami mga i-impake ko. Hindi pa ako nag-i-impake. Hindi pa ako nag-i-impake. Basta, kung ano yung mga dadalhin ko sa Pilipinas, andyan. So, I am so excited. At tamang-tama, dahil dumating na yung Department of Health sa trabaho ko, at ganito katindi ang stress, ang pagod, at then, ang pag-uwi ko ng Pilipinas is doon magkakaroon ng relaxation talaga at lalong-lalo na excited ako na makarating ng Davao. Kaya, abangan nyo po at pasensya na kayo hindi ako nakakapag-upload na recent days. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Good night. Ito, walang edit to ha. Talaga ipopost ko na to na ganito talaga. Bye!